Nananghalian na kayo? Wala pa. Ate, ba't ginugutom mo sila? Ay, mamaya daw po ipapadeliver yung pagkain ko. Okay. So, ulitin po, magandang hapon po ulit sa inyong lahat. So, alam niyo po ba bakit kayo pinatawag nila Ate Myra at saka ni Sir Ronnie? Bakit po? Bakit po kayo pinapunta dito? Hindi po nila sinabing may ayuda? May nakakatanggap po ba dito ng ayuda? Taas nga po kamay. Wala pa. Walang ayuda. Alam niyo po ba na bilyon-bilyon ang halaga ng ayuda na ibinababa? Pag may baha po dito sa atin sa Luzon, nagdadala po ng ayuda doon sa Mindanao. Baliktad. Pagka may baha po sa Mindanao, dito po nagbababa ng ayuda. Baliktad po yung mundo nung namamahala sa gobyerno natin. Actually, yung pong drugs kasi, very important po na pag-usapan. Kasi bakit po? Tayo po mismo dito sa komunidad natin, alam natin ang epekto ng droga, lalo sa mga karaniwan pong mamamayan, na ang droga ang dahilan kung bakit tumataas ang krimen, tumataas ang mga nasisirang pamilya dahil po sa droga. Bakit po kailangan natin talakayin ito sa araw na ito? Dahil yung mismo pinuno po natin, kahit itago, siguro yung mga drug user, itanong nyo sila, bakit humingiwi yung mas marami dun sa gabinete ni BBM? At bakit pati siya pag nagsasalita, humingiwi? Importante po. At mamaya ay tatalakayin po ng ating guest speaker ano po yung mga iba pang mahalagang detalye kung bakit tayo nandito ngayon. So, balik po tayo din sa ayuda. So, ito pong hakbang ng Kaisog, wala po tayong ipapangako ayuda. Wala po tayong sasabihin na iba't ibang pangako. Dahil unang-una po, sa kasalukuyan ng ating pong Vice Presidente Sara Duterte, sa halip po na magkaroon ng pondo para makatulong po sa atin, ay kinabyasan pa at inilipat sa mga kongresista. Wala po pinapatamaan. Pero buhaya at mga sakin po sila. Yun po ang dahilan kung bakit ipinanganak ang hakbang na Kaisog nitong January. Nabalitaan ko po, nung panahon po pala ni PRRD, dumalaw po siya sa inyo dito. Tama po? Tama siya? So, makikita po natin yung kaibahan ng dating administrasyon sa kasalukuyang administrasyon. Ang ating pong dating Pangulong PRRD, ang dinadalaw niya tayo, mga taong bayan, mga mamamayan. Yun pong ating presidente ngayon, ang ginagawa po, nagpaparty araw-araw sa Malacanang. Maputol niyo po ang daliri ko kung hindi nagpaparty doon. Pinakahuli, magkano yung ginastos nung in-sponsoran daw? Itong ito, nababa ko 50 million para lang sa isang party dahil sa birthday niya. Yung 50 million na yun, ilang pamilya na ang pwedeng mabusog. Ilang pamilya na yung pwedeng makaramdam tuwing binabaha, tuwing walang matakbuhan. Napakarami nang nagaganap na paglulusay ng pondo na hindi po nalalaman ng tao. Kasi ang ginagawa nila ngayon, buhos ng ayuda. Ang tanong po, magkano po ang nakakanggap ng mga nagtutupad dito? Ay, Akini. 5K, 6K? Wala bang nagkukuryanong mga nagcha-chop-chop dito? Yung AX, yung ano yung huli, yung AKAP. Baka wala po kayo natanggap. Yes po. Patay ka ngayon, Exactly nakakap ka. po. Kasi ang nangyayari po talaga ngayon, kung sino yung malapit sa Kaldero. kusina, siya ang nakikinabang, siya ang nabubusog. Yes po. Kaya lalo po sa mga senior citizen, sa mga solo parent, napakaraming biyaya at benepisyo na dapat nakalaan sa pondo
na para sa taong bayan, pero asaan na po? 200 Nabuhaya na. kongresista para gumawa ng batas para sa kapakinabangan natin. Anong ginawa sa PhilHealth? Yung pondo na dapat ibigay sa mga miyembro, ibinalik sa National Treasury. Saan pupunta? Ganun Sa bulsa. din yung dinadanas natin ngayon. Yes po, exactly. Apo. Si Senator Ontiveros, tama po, magkakampi tayo dyan. Si Senator Ontiveros, yung nag-umpisa yan, negrang-negra, ulit ba, kamamarcha sa kalsada. Pero ngayon, tingnan niyo po itsura. Diba? Yun po ang tinatawag, doon na pupunta yung mga pondo natin. Kaya ito po yung dahilan kung bakit tayo nanindigan para magkaroon ng hakbang ng ISU. Yes po. Kaya po ako nandito, kararating ko lang. Actually, kararating ko lang dahil hindi ako na-inform na nag-payout na pala ang tinatawag nilang AKA, dapat din ang tinatawag din nilang arangkada. Ito naman kasi, naka-ano ko dito sa senior citizen dito, kasali ako dito, pero talaga kasali din ako sa barangay. Kaya hindi ko binibigay yung talagang ano ko dito, information ko, dahil alam ko na doon ako sa barangay. Ngayon nalaman ko na bago nyo matanggap, ibinigay pala sa mga HOA president yung mga tawag dito, itong akap na to na kayo pala nag-payout ng Friday. And Nako. dapat yung mga nandito, kasali din kayo doon sa tinatawag nilang arangkada. Kaya lang, hindi ko alam bakit namili. Ako isa ko sa, dahil ako matanong sa barangay, sinali nila ako. Pero hindi ko alam. Dito pala, sa HOA na to, ay dito pala manggagaling. Binali nila ang aking legal initial na ngayon ay hinahabol ko dahil hindi ako nakatanggap na sinasabing payout. Now, yung mga active sa inyo na talagang walang-wala, dapat sumasali kayo sa sinasabi nilang arangkada o anumang mga biyaya yan na meron, dapat alam ninyo. Binulsa Kaya na yung nga akap. sabi ko, anyone from the officers dapat nandito. Dapat alam nila, may ganitong meeting. Hindi tayo one-sided lang. Tingnan natin ang paano mga pinagsasabi nila, kung tungkol yan sa butuhan. So let us get straight na sana tayo po sa topic natin. Kung butuhan lang, sabihin nyo kung ano mga dapat na ganda para doon sa mga iboboto. Salamat po. So yun, yung sinasabi ni Tita, ito po yun. Lalo yung AKA, Nabulsa na. mayroong pondo na inilalaan doon, pero dapat yun para po sa taong bayan. Nagre-reklamo ng Pero taong bayan. nangyayari, bago makarating sa taong bayan, napakalaki na ng tapyas na nabubuhan nila. Kaya po yung dating pong teacher na nagka-tricycle lang, na congresswoman ngayon, Ako'y. naka-artista banta. Ganun po katindi ang nangyayari sa gobyerno. Ano po ang kaibahan? Noong panahon ni PRRD, may tinatawag po tayong participatory governance. Ibig sabihin po, ang mamamayan at ang gobyerno magkatuwang kung paano susolusyonan ang pag-unlad at kapakanan ng taong bayan. Pero ngayon po, last week lang, sinubukan po natin mag-file ng complaint sa ibang congressman para dito sa mga hindi nakakatanggap na ayuda, pinagpapasapasahan na po. Noong panahon ni PRRD, ngayong araw na ito, ibibigay namin yung complaint, hindi matatapos ang 24 oras, makakatanggap na sa na galing sa DILG at saka sa ombudsman ng official ng gobyerno. Itatapusin ko lang po. Wait lang po. Magkakaroon po tayo mamaya ng open forum. Apo. Yes po. Apo. Sige. Lalo daw aangat yung kanilang Pangulo. Lalong lulubog yan. 50% na lang nga eh. Kung baka lalong babangan. pag 49% yan, sigurado na yan, bababa na yan. Wala na eh. Napakarami po. Wala na sa percentage eh. Na
masyadong natatakpan dahil po sa ayuda. Pero ang tunay na istorya ng bansa natin ngayon, Hindi kagaya kay BP, pataas ng pataas habang sinisiraan nyo. ay Ay, yung presidente nyong tanga, wala na. Palubog na. Yung EDCA, Pati yung panga. yung EDCA, yung base militar ng Amerika, marami ng Doradora bangag, oo. Ayan, Romulo. ang nandito sa Pilipinas. Ano po ang gusto nila? Matindihin ang awayan sa pagitan ng China at saka ng Southeast Asia. Wala po tayong kamalay-malay kung mas makalawa, bomba na lang yung mga dirinig na sumasabog. Ganun po. Ganun po katindi yung napipintong peligro na pwede po natin ganasin. Yung mga mayayaman na yung mga kongresista na yan, nakaredy na anytime pwedeng sumipat ng bansa yan, makakaligtas sila. Pero tayo po, lalo na yung mga anak natin, yung mga kapamilya natin, ano yung kahihinatnan natin pag sumiklab yung isang tigmaan na hindi naman natin gusto. Pangalawa, tayo po ay baon na sa utak. Dahil akala natin matutupad yung sinasabing 20 pesos na bigas. Nako. Nakabili na po ba kayo? Meron na po ba din natin ito may 20 pesos na bigas? 20 pesos po, 1/4. Diba meron? Ang dami pong mga ipinangako noong panahon ng eleksyon na inaakala natin Go tutuloy. Duterte yan. Maraming Lalo na po yung pagtanaw ng utang na loob ni BBM na sa haba ng dekada ay naipalibing ang kanyang ama sa dapat paglibingan. Pero ano po ang ginawa? Matapos maipalibing, matapos malupot sa posisyon, hindi po niya ginawa yung pagiging presidente. Sa halip, ang mga nakapaligid sa kanya, lahat po halos adik. Halos gumagamit ng araw-araw ang party. Araw-araw ay nagpapakasasa sa pondo ng taong bayan. Pero tayo po, nararamdaman ba natin na umuusad man lang tayo? Umaangat ba man lang yung sweldo natin araw-araw? Palubog po tayo. Wala po tayong kahihinatnan. Kaya ito po yung dahilan bakit tayo pumupunta sa bawat komunidad para iparating Nasa at 300 ipadama sa na tao. taong bayan 400. na hindi po tayo dapat manahimik lang. Hindi tayo dapat magsawalang ibo dahil bukas makalawa yung kinabukasan ng mga anak natin, yung pamilya natin. Baka Marami lahat po ako. tayo namamalimos Tatlo sa 50. bansa. Oo, marami ako. Humihingi na lang ng Bitawan mo na kasi ng ako. awa sa Hindi ko gobyerno. binitawan Ang yun. gobyerno naman bago magbigay ng kanilang ayuda, nag-umpisa sa So marami po tayong tatalakay ngayon. Hintay lang po natin yung ating guest speaker. At mamaya po ay bukas ang ating hapag para po sa inyong mga suwestyon, komento, dahil kailangan po natin marinig yung boses ko. Kaya po, ito yung pagkakataon, ito yung pagsasama-sama natin para lahat po ay maibahagi natin. Kasama po natin ngayon, nakalimutan ko pala, palakpan naman po natin yung ating mga magigitiw na vloggers, mga isang vloggers po natin, na sinusuong din po ang peligro. Bakit po? Tuwing magkararali po sa bawat dito sa Kamaynilaan, 100-500. nandun po sila. Hindi inaalikana yung sarili na kapakanan para lang maiparating sa lahat ng mamamayang Pilipino kung ano yung Ano bang sakit, sabihin yung namin cancer dyan? na Hindi bangag. dinadanas ng Ibangag taong bayan. naman talaga yung papunta. Kaya sa inyo po lahat na nandito ngayon, nagpapasalamat po ako lalo po sa HOA na nagpaulak sa atin na maidaos dito sa inyong lugar ang ating Maisog Leaders Forum. At sana Totoo po, pala sinabi niya. pagkatapos nito ay mas higit natin maimulat yung ating kaisipan, yung ating mga sarili na sa hindi tayo malaking dapat rally. Ayan, oo. may karapatan po Konti tayo na lang sa yan. ilalim ng batas para Go and tayo die. ay manindigan, magsiwalat ng ating Nasa salubin. 400 At yan or po ay 500 karapatan po dito. natin kahit na ordinaryong mamamayang Pilipino. Sa inyo po lahat, sa araw na ito, hindi ko na po papakabain. Habang inihintay po natin ang ating speaker ay papasok ko na po ang mikropono sa aking katuwang para maibahagi
ano pa yung ibang pananaw ng TAPS Coalition 500 tungkol o sa mga kaganapan basta ng hakbang lalong na dumarami issue. o mga 600 Pinapakilala na ko pa ang kasi may Secretary mga General dumarating pa. at kapwa organizer sa Region 3 ng TAPS Coalition, Placido Piloso. Ay, hindi po. Sa kapila po yung CRTV. Magandang hapon po sa inyo mga kababayang maisog. At alam ko po ang iba sa inyo is hindi talaga alam kung bakit po nandito tayo ngayong araw na to. Pero bago po yan, bago ko po ipaliwanag yan, gusto ko pong ipaalala sa atin na tayo po ay nasa Sobra isang pa nga ata sa demokratiko 500 to. at malayang bansa na Sobra kung pa ata saan tayo sa pwede po 500. tayo magpahayag ng ating mga saloobin na nakasulat sa mga titik ng ating konstitusyon. Kaya wala man pong sino pwedeng pumigil dito kung ano ang gusto nating sabihin ngayong hapon na to. Nako. At bago po ako mag-umpisa mga kababayan, ako po ay nagpapasalamat sa Homeowners Association at sa lahat ng mga membro nito at sa lahat ng sectors na nandito, sa ating mga vloggers na nandito ngayon na palagi po natin kasama sa buong Pilipinas kung saan-saan tayo umiikot. Palakpakan po natin mga kababayan ang ating mga sarili ngayong hapon na to. At ito pong hapon na to, huwag niyo pong isipin na sayang po ang oras niyo dito at panahon niyo. Na bakit po kayo nandito ngayon? Katulad po ng sinabi ni nanay kanina, kasi nagtataka siya kanina ko pa siya ino-observe. Kanina niya pa sinasabi, tignan din natin yung kabilang side. Tama? Tama po ba? The reason why hindi natin makita ang kabilang side, dahil po itong mainstream media natin, ginagawa tayong bulak! Yan po ang totoo mga kababayan. Kaya ang nakikita natin, simula nung eleksyon, talyado gold pa din hanggang ngayon. Naputol na tayo mga kababayan. Ang hakbang na maisog, para po malaman ninyong lahat, ito po ay nagsimula sa Davao, Nasa mga 500 or 600, magsi 700 na tayong dumating. Matagal na po tayong kumikilos. Pero bakit ang mainstream media natin nasaan? Bakit hindi pinapaliwanag na tayong lahat ditong mga Pilipino, lalo mga taga-Luzon, where ang mga EDCA sites nandito lahat, malapit na tayong mamatay lahat? Alam niyo ba yun? Hindi niyo alam. Bakit? Bulag ang mainstream media. Patuloy tayo sa Liwasang pinubulag ng mga Bonifacio, supporter doon na ng yung bangat ng siguro presidente mga natin. 20. Mga supporter na hanggang ngayon bulag pa rin. Baka yung Bakit mga po? Ano 32 sinasabi? million, baka sobra pa. Peace not war. Ang liwaliwanag. Ang liwaliwanag. May mga kabataan tayo nandito ngayon. Dumating ang pandemya, pandaigdigan. Buti na Okay lang lang yung ang trolls. ating dating Pangulong Duterte, ang presidente. Paano kung hindi? Paano kung hindi pinasa ang Bayanihan Law 1 and 2? Paano kung hindi? May ayuda kayo? Mamamatay tayong lahat. At yan po ang isang prinsipyo na ipinaglalaban ng TAPS Coalition Hakbang na Maisog. Hindi na namin kailangan imbitahan yung mga taga-OGC kasi Hindi alam handa naman ang talaga namin Pilipinas. na darating yung 70 Hindi million tayo nila handa mga kababayan. Alam niyo ba kung gaano napakalakas ang China? Ayaw siyang diretsang banggain Pakbet. na ang sinasabi nating matagal ng kaalyado nating niloloko tayo ng mga Amerikano. Ayaw siyang diretsang banggain ng Amerikano. Bakit? Mike Obi. Even the Totoo po yan, Mike Americans Obi. are afraid to go to war versus China. Dahil kung ang Amerika may tinatagong mga sophisticated warfare, Mamalo, ganun totoo din po ang yan. China. Nakita ninyo? Mamalos. Ngayon, ano ang katotohanan na ang Amerika duwag sa China? Yan ang tinatawag po nating proxy war na ginagawa ngayon ng Amerika. Sinusulsulan ng presidente natin merong delusional minds dahil sa kabangagan na isugod Ay, maraming tayo sa salamat, giyera sa Mama China. Mike Obi. Hindi nyo alam yun. Hindi nyo po alam yun. Sabi ni nanay kanina, be fair, maging patas. Hindi yung patas eh. Bakit? Hindi nga naririnig yan eh. Alam niyo ba na pag binagsakan tayo ng bomba dito? Alam niyo ba kung ilang EDCA sites ang nakapaligid sa buong Pilipinas? Yan ay Member against pala sa natin si ating Ma'am. Maraming konstitusyon. salamat sa pagpamilya. Pero pinayagan ng presidente bangag. Bakit? Walang transparency. Maraming Hindi salamat pinapakita sa sa atin. nagpa-member News sa atin si blackout. Ma'am. Vlogger Gina Yan ang totoo dyan. Dali lang po, Nay. This is my time. Bibigyan kita ng panahon. Hayaan niyo po magpaliwanag ako. This is my time. Opo, ma'am. Okay. Ah, mabuti.
Okay. Alam nyo ba na ang Luzon, ilang EDCA sites ang nakapaikot? Hindi ba kayo natatakot? Tignan ninyo ang gera ng Russia at ng Ukraine. Bakit ang tagal? Anyone? Bakit? Wala no, walang makasagot. Pero simpleng-simple po ang sagot. It is the geographical and land area. Ang laki po ng land area ng Ukraine. Maraming pagtataguan. Ang bansa po Opo, natin, Mama pulong-pulong, Luzon, Mike Visayas, Lupe. Mindanao. Napapaikutan tayo ng iba't ibang uri o anyo ng tubig ng karagatan. Dodong Kiko, Saan tatakbo si Juan de la Cruz kung may pumagsak na sunod-sunod na mga nuclear Fernando warfare sa Bangag lahat ng talaga. EDCA site sa buong Luzon? Wala! Wala tayo tatakbuhan. It is only the karagatan. Wala na tayong tatakbuhan. At yan po, contaminated po yan ng nuclear warfare radiation. Habang tumatakbo kayo, kahit hindi kayo direct hit, naamoy niyo yung usok na yan, nalagyan kayo ng radiation, habang tumatakbo kayo, unti-unting pumapatak ang inyong mga laman. Opo, Makapunta Mama. kayo sa dagat, talon kayo doon. Ang Dalawa pa. pwede mangyari. Magandang hapon. Kainin kayo ng pating. O kaya, tamaan kayo ng radiation ng tubig. Hindi niyo po alam yun. That is why mga kababayan, introduction pa lang po yan, ano? Galit na agad ako. Kasi po nakakagalit. At ako po ay nagpapasalamat ngayong hapon na to dahil mas marami ang bata na nandito. Pipilitin ko pong hindi magmura. Pipilitin kong hindi magmura. Bakit? Nagmumura po ako. Nagmumura kami. Si Tatay Digong nagmumura. Bakit? Ito lang ang tangi natin pwedeng gawin dahil sa mga kurap na politiko. Lalo na sa House of Crocodiles. Lalo na sa inyong mga mayor, sa inyong governor, sa inyong congressman, hanggang presidente. Speaker of the House, Romualdez. Kurap yung mga yan. Kaya ba natin makipagsabayan katulad ni Motherhood kanina? Ano ang kapasidad natin bilang mahirap na sabayan yung mga demonyo na yan? Wala! Ano lang ang meron tayo? Boses, tinig, pagmumura. Yan lang ang meron Nandito lang tayo. kami ngayon sa Bulacan. At kulang pa Hindi ho kasi daw nila ang pwedeng pagmumura. pagsabi yung mga lugar kasi Para itong mga Darating demonyong yung mga- bangag supporter na to at mga bangag na presidente, sana man lang tablan ng kapal ng mukha. Ang kapal ng mukha. Alam niyo ba, Vlogger Jean Kilayan, hindi po tayo 90 tungkol sa billion excess funds UGC. ng PhilHealth. Hindi niyo alam yun. Sino po ang may health Constitution dito? po, wala Taas ang nang kamay. respeto sa Oh. gobyerno. Sino ang mga bungal? Taas ang kamay. Sino po? Bungal tayong lahat Pilipino. Ma'am Jean. Yan po ay isang malalang Solid problema from, ng ating New lipunan. Zealand. Bungal Maraming tayong salamat, Sir lahat. Dong. At meron na pong naipasang Ingat po kayo dyan batas. sa New Zealand, Sir Dong. Under po dyan sa tinatawag natin na General Health Welfare Act. Dapat yan nasusunod ang lahat ng nandyan. Hindi lang tayo sa public hospital nagpupunta pag may sakit. Na ang tawag natin sa public hospital na yan, pag dinala mo ang kamag-anak mo dyan at ikaw ay mahirap, sigurado yan ay slaughterhouse. Tama mali? Tama mali? Hindi ba kayo nagagalit? Hindi. Oh, slaughterhouse yan. Now, we have 90 billion pesos excess fund ng PhilHealth. Kinuha ng presidente nating bangag. Dinala sa National Treasury. Para saan? Wala. Kaya ang PhilHealth natin ngayon, walang budget. Hindi nyo alam yan. Now tell me, hindi ba tayo nagsasabi ng totoo or one-sided tayo? We are now equal. Why? Control sana. Because the mainstream media, hindi nila kino-cover yung sinasabi ng hakbang na maisog. And now we are talking you in front of mga tao, mga kababayan ng isog, now we're even. Tama mali? At least rectang galing sa amin. Do you want evidence? Gusto niyo ng ebidensya? I-type niyo sa Google. That's evidence. Hanapin niyo yung mga dyaryo hindi pinapakita. News blackout. A modern approach for martial law. Noong panahon ng martial law, inabot nila tita yan, news blackout. Ngayon, may news, pero ang mga bunganga, mga bibig, mga mata, mga tenga, mga ilong, lahat ng butas, sarado ng pera. Yan ang totoo. That is why hakbang na maisog. Nandito po kami ngayon sa Bulacan Nandito na po. Mamila. Yan tayo, isang issue pa lang yan. Hamakin ninyo prophylaxis.
What is prophylaxis? Sabi ko kanina, bungal ang mga Pilipino. Alam niyo ba ang pinakamaruming bahagi ng katawan ng tao, hindi puwet? Ano ang pinakamaruming bahagi? Kasi dyan lahat dumadaan pati pagsasalita. Di ba? Bunganga, bibig. May utak tayo, madumi, pero saan dadaan? Sa bibig. Kumakain tayo, saan dumadaan? Bibig. Ang pinakamarumi po, bibig. Diyan nanggagaling lahat ng sakit. Sa bunganga. Pag sira ang ngipin mo, ayan na, ingat kayo. pwede kang may Maraming salamat, infection. ma'am. Iba't ibang uri ng sakit. Now, the people are asking. Nagtatanong ang taong Nandyan ba bayan si may Bishop? Nagtatanong tayo sa Wala iba't ibang pa baka institusyon ng darating gobyerno, mamaya. maging sa simbahan, nasaan kayo? Wala. Nasaan ang mga mayor ninyo? Wala. Nasaan ang congressman ninyo, governor ninyo? Wala. Kasi sila bulag dahil sa pera. Yan ang totoo. Now tell me, are we politicians here? See? Tayo po ang sumagot. At dahil po dyan, palapakan niyo mga kababayan, maisog ang ating mga sarili. Simple net sa part. Alam niyo mga kababayan, bilang Hindi mga po kasi Pilipino, pwedeng papasabi meron kasi po tayong darating si dakilang J. misyon Morales at sa iba pa. buhay. At hindi natin pwedeng tanggalin to. Ito ay isang dakilang panata sa ating sarili, sa ating bansa, Ana Maria, sa ating mga maraming salamat. mahal na mga anak at mga kamag-anak. At yan po, simula nung tayo ay nagkaisip, paulit-ulit na Northern itinatanim po Nia. sa ating isip yan. Gising kababayang maisog. Sa maisog po yun. Ano ang isang dakilang obligasyon ng bawat Pilipino kung totoo ang Pilipino? Yan ay makikita po natin sa mga liriko ng huling bahagi ng kanta ng ating pambansang awit. Malinaw hindi? Kakantahin ko ang sinabi sa huling liriko. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Pilipino ba tayo? Yes. Oh. Maisog. Hindi kayo makasagot. Madami yung phone. Why? Studio. Kasi Maraming nakapokus tayo. salamat. Morales No? naman. Sa mga buhay natin, walang tao sa bahay. Naglalaba pa naman ako, nakabala ako. Totoo yan. Wala nang makabayan. Polio, wala. Ang huling nagsalita Talagang natatalo na na kayo. pinapili ang mga Pilipino kung bayan o sarili, Oo, si sinalvage ng kapwa Pilipino. Sino yan? Hindi nyo rin kilala. General Luna. Diba? Pinatay ng kapwa Pilipino dahil sa kapangyarihan at salapi. Ngayon, kahit anong profesyon meron tayo dito, hindi pinag-uusapan yan. Teacher ka, pulis ka, doktor ka, vlogger ka, nag-aral o hindi ka, we're not talking about educations here. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito, yung pagiging Pilipino. At bilang Pilipino, kung mahal natin ang anak natin, at tuwing tayo ay naghahagilap kung saan tayo kukuha ng pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng matrikula, pambili ng mahal na bigas, at iba pang gastusin lalo na pag nagkakasakit. Tanga ka pagka ikaw hindi ka nakialam sa ating gobyerno. Bakit? Kasi gobyerno natin ang problema. Tignan ninyo, ang Pangulong Bangag. Ang daming ayudang nilalabas. Ang tanong, may nakarating sa inyo? Last quarter, last week ng Agosto hanggang first week ng Setyembre, ang NCR kasama ang Bulacan, binaha din kayo, di ba? Binaha kayo? Swerte ninyo kung hindi. Pero 90% of Metro Manila kakatapos na ng SONA at sinabi 5,500 flood projects na andyan, binaha binaha ang Manila. Anong nangyari? Nasaan? Anong sagot ng Bangag? Nabangga ng barko. Mr. Bangag President, that is 5,500 Opo, flood Ma'am projects. Ibig mong sabihin, yung 5,500 flood projects na yan, Mike, grabe ang mahal ang 5,500 bilihin din ngayon. ang bumanggang barko. Bakit ni isa sa balita wala? Grace, good afternoon. Nabudol tayo, hindi. Budol yun. Now, etong matindi. Kakatapos lang na naman ng habagat. Alam nyo ba ang ginawa ng pinsan? Si Vice Presidenta Inday Sara, pinagbibintangan na ninakaw ang 125 million na ginastos daw sa 11 days at sinasabi Hindi yan paninira, pinipilit, girl. ginagawa tayong tanga
ng mga kamatayan black, ng mga NPA, nasa Kongreso, nasa Senado, na ninakaw yan dahil disallowed daw yan ng COA. Eh, bangat pala kayo eh. These allowances are not tantamount to corruption. Why? Because there is a benefit of the doubt. Patunayan nyo COA. Patunayan nyo mga Totoo Kongreso, yan, Ma'am mga Colin. buwaya. Ilang araw na lang, ilang linggo bago ibinaba ang remaining budget. Barely 20 days. May allocations na yan. Ang tagal hinintay ng O Vice kasi President ginastos yan. din yung pera ng kaban ng Kaya nung pagbaba ng mayaman na sila 125 ngayon. million, ipinasok na doon sa mga naghihintay. And still, nagawa pa din ng Vice Presidente ang trabaho. But then, the question is, kinu-question ng kamatayan black ngayon kung nanonood kayo. Ito po yung sinasabi ko eh. Ito yung mahalagang impormasyon na dapat naririnig ninyo. Kasi wala sa mainstream media to eh. Lalabas lang yan si GMA7, Vice President Duterte, Pratinela. Anong Pratinela ka nagsasabi nyo? Nagtrabaho ang Vice Presidente. This allowance is not tantamount to corruption. Why? Kasi bibigyan ka ng pagkakataon ng Commission on Audit na ipaliwanag ang disallowances na yon kung bakit hindi dapat i-disallowed. When we say disallowed, pansamantala, teka, pag-aralan muna namin. Bigyan mo ko ng batas, no? Bilang mandato mo bilang presidente, bakit ito ginamit mo sa social services? Corruption ba yon? Pinamigay ng pambili ng kabaong, pinanlamay? Corruption yon? Corruption na ba yon? Hindi pa corruption. Pero yung mga nanonood na tangang Pilipino, lalo na yung mga Ensaymada vloggers, corruption na daw yun. Ano corruption? Disallowed pa lang. You have 60 days to explain. Okay? So, eto na, mga kababayang maisog. Ginisa, pinilit, pagkaisahan ang Vice Presidente sa first and second hearing. Ano ang naungkat ngayon? Di naungkat si Kimbo. Di naungkat yung may hawak ng General Appropriations Committee na si Santico, asagwat si Romualdez, na sila pa yung nagdi-decide dito sa pera na to. Ang pagkatao ni Romualdez, ay ni Santico, ibinunyag ng senador ninyong taga dito sa Bulacan, Villanueva. Ang sabi ni Villanueva during his privilege speech sa Senado, ano nang nangyayari sa Pilipinas? Bakit si Santico na isang Dracula ilalagay mo na mamamahala sa blood bank? Ano nang nangyayari? So ngayon, ask me, ito ba trabaho ng mabuting utak to? Ng presidenteng bangag? Diba? Yan po 50 mga million. kababayang maisog, yan ang hindi nyo alam na issue. So, we're trying to be fair. Hindi naman namin kailangan gawin to kung katulad lang din kami ng karamihan sa ating mga kapwa Pilipino na walang pakialam. May pamilya din po kami. Maliliit pa din po ang mga anak ko. Meron po kaming threat na ginagawa namin to. Pero nandito kami for politics. For Duterte? No. Now, what is hakbang na maisog? And what are the core principles and advocacies na naandito? Ang hakbang na maisog po ay isang salitang Bisaya. Sino mga Bisaya? Sino mga Bisaya? Alam niyo mga Bisaya, ako kasi may dugong Bisaya po. No, itong mga taga Luzon, pasensya na kayo, hindi naman lahat. Mayayabang tong mga to Ako taga Luzon din ako. Why? Ang tingin ng mga Bisaya at Mindanao sa mga taga Luzon, mga altas. Mapang-api. Totoo po yan. That is our cultural differences. Mapang-api Mamela, tayo. Bisaya ka rin. No? Asa ka na bita sa Totoo Bisaya, po yan. Manila. Ngayon, bakit yung pinapasok Mamela. litanya na to? Na bakit ganun? Kasi po mga Bisaya, sila po ang nanguna na magtanggol sa ating bayan. Yung kauna-unahan sa ating history, kung si Hercules ang unang superhero sa Bible, sino po ang Davao, unang Davao superhero ka? ng Pilipinas? Sagot nga. Taga Matina Kilala niyo ako, ba? ma'am. Sino ang unang hero ng Pilipinas? Sino po ba tayo Bisaya, Lapu-Lapu? Ma'am Colin. Ha? Tanong natin kay Madam mamaya. So nakita ninyo, Lapu-Lapu, Lapu-Lapu isa Bisaya.
Bisaya, si Dato Lapu-Lapu. At ang namumuna sa atin ngayon, ang Samot punong nakabuo ang natin, ang Girly. dating Presidente Duterte na isa ring Bisaya. Si This is Girly, not yung political. buwang. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Alam niyo kung ba't nasabi kong hindi political? Kasama din ako sa nabudol eh. I am a Duterte supporter bago siya tumakbo. Nagkaroon ng unity team, naniwala si Oh, Inday tanda niya Sara ako, ma'am. sa pangako ng mga mangga. Ano mangga? Mangga gamit. Na ang sinasabi nila, continuity and unity ipagpapatuloy sa administrasyon ko. Malinaw. Ano nangyari? Alam niyo ba, Nga. ikaw congressman kang taga San Jose ka, makinig ka. Kasi nakalive po tayo yan. Buong mundo, nakapanood tayo. Makinig ka, hindi na kita mapangalanan, pero kilala mo kung sino ka. Congressman ng San Jose, meron kang gasoline station dyan sa Shell. San Jose, ikaw na yun. San Jose Nueva Ecija. Siya po ang Oo. unang nagsabi sa amin. Lumuhod yan. Naniwala kami ng aking chairman na mayroong unity team that time. Lumapit kami para ilapit ang organisasyon para mabigyan ng benepisyo ang kanyang mga kababayan. Dahil nga dati ang organization button, namin is Deka. under the Office of the President, ang Office of the Participatory Governance na pinamumunahan ni Kabsek Jun Ibasco. O, the best. The best sa nakaw. Kasi po ang pamimigay ng ayuda, pinupolitika eh. Kaya during the time, ang OPG, bumababa, namimigay ng ayuda. Walang pakialam yan kung kaninong mayor ka, basta mamimigay. Hindi, sinabi ko naman. San Jose, Nueva Ecija, hindi San Jose del Monte ha. Oh, thank you for, reminder. Okay? Ngayon, after the election, naniwala din kami, katulad ng Vice Presidente nating nabudol. Kasi syempre, kung nasan yung leader, punta ka doon. No? So, sinuportahan natin itong si Banga. The best magnakaw. Diba, paliwanag ko lang para mas lumalim pagkakaintindi ninyo kung bakit nandito ang akbang na maiso. Now, during the time na tapos ng eleksyon, sa buong Central Luzon, inikot namin yan. Marami kaming nabigyan ng tupad. Ewan ko yung iba dito kung nabigyan. Wala kaming pinili. Tupad is an alternative way of gaining additional income para doon sa mga may trabaho na May kulang ang matalino sahod. bang walang Yan po ginagawa? ay dapat pinamamahagi ng DSWD, tita. Pero pinakikialaman ng, Walang nagagawa. Dole. Kasi- Pero pinakikialaman ng mga Ano mayor ba? nyo, ng mga kapitan nyo. At yung sahod nyo, kinakaltasan pa. Di ba? Now, punta kami doon. Pakilala namin yung organization. Alam niyo sabi sa amin? Gantong-gantong pagkakasabi mo, demonyo kang congressman ka. Makakabawi din ako sa'yo. Alam mo sabi, bakit kayo nandito sa baluarte ng Tigre? Gulat kami. Kasi San Jose, ano yun, Nueva Ecija. Hindi niyo ba alam na ang norte ay mga Marcos? Nagulat kami. At kung ano-ano pa ang mga salitang narinig namin sa kanya. Ngayon, hindi na kami pumalag. Ang purpose lang naman namin doon, i-introduce ang organization para lahat mabigyan Maraming salamat. ng mga Ma'am benepisyo galing sa DOLE, galing sa DSWD, AX, TUPAD, etc. Kasi nga may mga miyembro kami doon nagre-reklamo, pag hindi ka butante ni congressman, wala kang TUPAD. So kami, pwede naman kami lumapit doon kahit hindi kami punta kay congressman. Panay trabaho nga. Pero Concert, dahil naniniwala biyahe. kami sa respeto at O, kortesiya, ganun ang kanya. kami ay Grabe nagpunta sa sipag. congressman na yan ng San Jose. Nueva Ecija, matalo ka sana ng demonyo ka. Matalo ka sana ng demonyo ka. Ikaw din ang isa sa mga author ng Rice Tarification Law. Sana alam yan ng mga Central Luzon, taga Central Luzon. Ikaw ang nagpapahirap sa mga magsasakang Pilipino. Sana matalo ka. Okay? So doon po nagsimula. Doon nagsimula hanggang Maraming salamat. unti-unti na Kampong chicken. inoppress, sinikil ang ating Vice Presidente na nakatanggap sa Maraming salamat. kasaysayan Magagalit yung troll ng dyan sa Pilipinas Pakulan. na nabigyan na may pinakamataas na mandato na 32 million. Di ba? Mas mataas nga siya kay BBM eh. Kaya nga takot na takot niligawan eh. Kasi sigurado, pag tumakbo to si Inday Sara, laglag si Bangag. Kaya nga nakiusap, naglumuhod. Tignan nyo naman ngayon ang ginagawa. One
of our characteristic na naka-embedded sa Filipino culture, yung tinatawag natin na utang na loob. Lahat ba tayo may utang na loob? Ha? Lahat tayo may utang na loob. We are talking about the culture of being a Filipino na may utang na loob. Ngayon, dalawang bagay kasi ang utang na loob. Depende yan kung paano ka tatanaw. Problema mo na yan. But we are talking about the Filipino culture of having a utang na loob or debt of gratitude sa English. Walang utang na loob eh. Kahit na silang mag-ama hindi nagkasundo dahil ayaw suportahan ni Tatay Digong, sumigay si Bibi Inday. Nauto eh. Ano nangyari? 32 million na budol. Simula po noon, maraming mga kababayan natin ang naghanap kay Tatay Digong. Na-miss si Tatay Digong. Kasi walang mayayaman noon, oligarko, nagbayad ng utang. ABS-CBN, sarado, nagbayad ng utang. Meralco, nagbayad ng utang. Mighty Corporation, nagbayad ng utang. Philippine Airlines, nagbayad ng utang. Minura ang mga oligarko sa loob ng Tama, 3 Romulo. araw. Pag hindi niyo pinalik ang tubig sa Metro Manila, gigpaktay ko kayo mga yawa kayo. Wala pang 3 araw. Bumalik ang tubig. Kaya naman pala. Nagkaso ang mga demonyo sa Singapore. Kinasuhan ng Pilipinas. Kahit ngayon pa lang, panalo Dahil na si ikaw Ma'am Inday. Tumupad sa kontrata. Anong sabi ni Tatay Digong? No? Ang sabi ni Tatay Digong, bakit nyo ninegosyohin ang mga Pilipino na ang resources na ginagawa nyong negosyo Anong walang maluloko galing sa dami-dami bansang namin Pilipinas? dito? Anong sinabi Malapit na magawa 1,000 yung ng mga dumating, water concessionaires? Ay, mahal na Presidente, kami po ay nangihingi ng paumanhin. Hindi na po namin Malapit na mag sisigilan ang 1,000. gobyerno. Natakot sila. Diba? Kamusta naman itong mga kaadikan natin? Mga adictus benedictus. Nagbabalik na po. Ako naniniwala ako personally. Kaya sinisira ang mga Duterte. They are Oo, malapit the combinations of oligarchs, Ang dami kayong dumating. CBP-NPA, Malapit na mga 1,000. komunista, Eh, mga baka magto 2,000 politiko, to mamaya. mga drug lords, at mga oligarko. Yan ang Yes, composition Duterte. nila. Why? 6 na taong na perwisyo yung pagkita nila. 6 na taon na hindi nila nasipsip ang dugo at pawis Sabi ng mga ni vlogger maralitang Jin Pilipino. Kilay, yes, Duterte protector sa bayan. 6 na The best taon ng mga president. drug Oh, lords, hirap na hirap paano magbebenta ng droga. Ngayon, ang tanong, the proliferation of drug selling andyan na naman across the streets. Lumalabas na naman ang epekto ng paggamit ng droga. Alam nyo ba, umiiyak na maraming sila, ma'am. mga kabataan, gawa ng may lalo na nagpakulay. mga babae nawawala sa iba't ibang lugar Nagagalit ng sila pag may Pilipinas. nagpapakulay. Alam nyo ba yun? At natatagpuan nakasako, natatagpuan sa bukid, sa Ang dami gubat, yun. walang pante, may nakapasok na kung ano-ano, o kaya nakasako, binasag ang bungo. Yan ba ay gawain ng isang matinong pag-uutak? Hindi. Yan ay gawain ng isang Alam na kung bangag. saan na kuan polvoron. Kaya kayo gusto ko po kayo Protector. pag-ingatan. Mga kababayan taga San Jose, ingatan nyo yung mga anak ninyo, lalaki man o babae, bata, ingatan nyo, ingatan nyo. Daming bangag. Bakit? Kasi nagkalat na naman ang mga bangag. 350 yung bangag. See? 75 anyos na lola, inabutan sa kwarto ng Opo, bangag. mga vlogger Jin Kilay. Walang kumot, nakaliis ang palda. Ang tingin ni bangag, 16 anyos, binanatan, pinatay. Hamakin nyo, utak ng bangag yan. Saan? O meron dito. Masaker, ilang pamilya ang patay? O, epekto ng droga. Alam nyo, nung panahon ni Tatay Digong, ang Pilipinas ganito na, oh. Paangat na tayo. Paangat na. Ang CBP-NPA, patapos na yung buhay nila. Iilan na lang. Tingnan niyo yung mga kamatayan black sa Kongreso, ilan na lang sila nakapasok. Ang dami nang nawalang party list na NPA. Siguraduhin nyo muna na PK. Paangat na tayo, eh. Sabing PK.
Kaya lang, sinupok ng pagkakataon ang administrasyon ni Digong. Tumama ang pandaigdigang pandemya. Kaya nga sabi ko, dapat pa rin tayo magpasalamat. Mahirap yun ha. Habang nilalabanan mo ang droga, kailangan may parating ka na pagkain at seguridad sa bansang Pilipinas. Sabay po yan pinagawa. Meron pa tayong build program, projects na ngayon, natapos na, pinagmamalaki ngayon ng presidente nyo, bangag! Kanya daw yun. Ano pangako? 1 million houses every year. 6 million houses during my term. Umamin po ang tisod. Hindi natin kaya kusin. Ang kaya lang natin, 300 to 350 housing. Oh, ngayon Ang tanong, naalokan ba kayo? Meron bang lumapit sa inyong kapitan ninyo, Mayor, housing? Wala. Alam niyo kung bakit? Wala pa napatay eh, kahit poste. Meron tayo. Kulay-kulay, pili-pili. At dahil most of the mayors, mga supporter ng bangag, markado kayo. Pag hindi niyo siya binoto, tapos kayo. Anong sabi ng Tatay Digong during our meeting 3 months ago sa Davao? Umiyak yung matanda. Nandun ako, nandun si chairman, nandun yung iba nating mga kasamang vloggers. Nandun sila, kakasama kami. Sana ang Pilipino magising. Kasi alam niya eh, kung Sana ang Pilipino mamili ng mga leader na hindi galing sa mga kilalang pamilya na sila na lang. Kasi wala nang gagawin yung mga yan kung hindi protektahan ang kanilang mga ninakaw at patuloy na magnakaw. Sana ang maupong mga leader, kilala si Judith. Kilala niyo ba si Judith? Sino si Judith? Sabi ng mga Bisaya, ay kaputa, Judith na naman ang kuryente. Oh, sino si Judith? Judith? Ito pong mga nasa kongreso na to, Senado, Mayor Sir nyo. Jong, May problema pa sa kuryente yan? Punta kayo sa bahay nila. Pati yata yung inodoro nila may aircon. Troll. Diba? Tapos kayo lalapit, wala kayong pansaing, may problema kayo sa pamilya, may problema sa sakit, lalapit kayo doon, Tatlo lang ata yung tatanungin trolls. yung mga staff nila, atin ba yun? Ay, hindi po, Mayor. Bigyan mo 500. Diba? Pagtalingon mo, Kasi nga kuan yan eh. sasabihin pa sa'yo ng Mayor, doktor, 3.50 eh. ang kapal ng mukha nito Watching mga here in taga-San Singapore. Binayaran ko na The nga sila ng followers. eleksyon. Pupunta pa rin sa Pinagtagan akin. ako, naiyak na naman yung mga Totoo yan. kunyita nga mga trolls yan. Sabihin niyo sa akin kung sinungaling ako. Naniniwala ba Nako, kayo sa akin welcome. na yung mga Bagong mayor, congressman, Pilipinas na. gobernador na yan, sila din ang nasa likod ng mga construction projects na Kampong yan? chicken, Tama lalong ba na? naiyak ng mga trolls. Oh, yun yung sinasabi namin. Alam nyo naman eh. Now, kaya po nandito Sir, Hakbang Kampong na chicken, Maiso lalong naiyak yung trolls sa pakulay. para ngayon, meron na kayong kasama. Galit sila dyan sa Bacolod. May kakampi kayo. Sama-sama tayo. Hindi babangon muli. Ano nga, Sama-sama hindi siya na tayo. kay Marisa, Patalsingin ang laki bangag. ng video. Yan po ang ating misyon. Oh, Ang hakbang Ganda na nga po, Maiso Sir, ay isang hakbang Orlando Bautista. ng mga Pilipino na gustong manawagan sa ating gobyerno. Apat O bakit lang kayo nag-iyakan? na advokasya ang gusto nating Kasi bangag. ipanawagan at ang apat na advokasya at prinsipyo na ito ay tutugma sa tinatawag Tatlo, nating 50 na lang yung trolls ngayon. pamamahala or good governance. Ano po ito? Pag itong apat na to, meron ng isang Trolls, mga politiko o tulog lingkod muna bayan, kayo. Yan, oo nga eh. makakasiguro tayo na maganda ang bigay ng serbisyo, maganda ang takbo ng Nasa ating lipunan. 1,000 tayo siguro Ano yun? ngayon dito. Malapit Una, na magwa 1,000. transparency. Hi, Xander Vlog Official. Dapat sa isang pamahalaan, Nasa 1,000. malinaw na mahigit yung tao ipinapakita ngayon ng narating. ating gobyerno saan napupunta ang budget na to. Meron po tayo tinatawag Republic Act 7160. Oh, kasi sabi kasi May nila sir, tinatawag ang tayo mga Consultative Duterte Development supporter daw Council. na mga Ang tanong ko sa mahihirap inyo lang. ngayon, Mga mahihirap lang. alam nyo ba na lahat ng decision makings ng isang munisipyo dapat may representante kayo, ang organization? Ganyan din sa barangay. Dapat meron kayong local consultative council O, di ba? na lahat ng gusto nilang gawing Iyakin progress kayo sa isang ka, lugar o proyekto, kasama kayo doon, kasama ang taong bayan. Yan ay malinaw na nakasaad
sa Republic Act 7160. Ano ang ginagawa ng mga demonyong mayor? Ang lakas. Ang kinukuha nila, Comment po. nakakatawan sa local consultative council or development council, mga leader Ayan din sir, nila. Kasi markado ka. Dadak. Kahit magaling na magaling ka, hapon gusto po, mo watching maglingkod, from, tabla. Europe. Bakit? Ingat. Kalaban eh. Maraming salamat sir. Yan po, Ayun naging po, tingin ingat sa kayo aming dyan sa Europe, organisasyon. nag-iyakan na Ayan sila na po kasi tol, may ang mga pamimigay natin nagpakulay ng na. ayuda. Sir Rodski, Pagtulong natin ang magandang pamimigay hapon. ng ayuda. Kasi, ang sabi ni Lisa Marcos, na totoong presidente ng Pilipinas, kalaban yan. Hindi daw Yan. tayo maingay. Nangyari. So, transparency mga kababayan. Sinasabi na ang presidente natin bangag. Sinabi na yan ni Agent Jonathan Morales. Sinabi na yan ni Miss Cathy Pinag, lumabas na. May lumabas na video. Sabi ni Abalos Los, Maraming salamat, fake sir. daw yun. Pero nung lumabas si Cathy Pinag, tameme mo ko. Sumundo pa kay Ay, Alice ayun, Goo, magandang may dalang hapon. private plane. Inuwi si Alice Goo sa Pilipinas, nandun siya sa private plane, at saka si Alice Goo, na maraming manyak na manyak, ano kaya ginawa ni Abalos Oo, kay sinuran yung mga Goo? trolls. So that's transparency. Using a plane, galing sa kaibigan mo, Nako! giving gifts to a birthday worth 50 million para sa duran-duran na yan, Nako, again. napilit nilang itinago pero nabunyag kahit sabihin natin Sir, maraming libre salamat yan. sir, lalo na silang That nagagalit sir. is Oh. corruption. Lalo silang nagagalit sir. Bakit natin masabing korupsyon? Nasa mataas na Wala, pamahalaan Ma'am ng Lalin gobyerno sila. Garcia, nandito na naman si Ma'am Lalin. Maniniwala pa kayo Lalong magagalit na yung sa iyo yan tumulong ngayon, dyan, Ma'am Lalin nagpahirap ng Garcia, private yung mga plane, trolls dyan. nagbigay ng 50 million para sa Duran-Duran concert, walang hihinging kapalit? Sino ang tangang negosyante na Ma'am maglalabas Lalin, ng nagagalit kahit isang na yung sentimo trolls. kung walang kapalit? Baka lalong Tayo magagalit lang sa iyo yun. yan ngayon. Na mga maritang Pilipino, kung sino pa yung mahirap, tayo pa yung mababa ang loob. Alam niyo ba, the reason why tayo mga Kasi 3.50 na lang daw yan sila ngayon, Ma'am nananatiling Lalin. moralita, sasabihin ko sa inyo yung totoo. And, aagree kayo Oo. sa akin. Galit na galit nga eh, pag may Kasi nagpapakulay, tayo galit mga na galit. Pilipino, katulad ng sabi ni Tatay Digong, alam natin dapat si Judith kilala natin. Kaya pag may kapwa tayong mahirap, lumapit sa atin. At saka mga mahirap na Mare. sabi niya kanina 2 pesos. Bakit? Gago itong mga Eh baka trolls na to. pwedeng pauts. Nagpapautang tayo. Tama mali. Tayo mga mahihirap, kaya tayo patuloy na nagiging mahirap kasi tayo nakakaunawa sa kapwa natin mahirap. Pero yung mga mayayaman, katulad na sinabi ni Nanay kanina, no, ang ganda ng sinabi niya eh. Kasi eleksyon na naman. Yung mga demonyong politiko na yan, nandito na naman sa harap niyo yan, pag panahon ng I am not running for anything in our government. Hindi naman ako tatakbo eh. Laging speakers dito, hindi tatakbo yan. Even our resource persons, hindi naman sila ngayon nakaupo sa gobyerno. They are not incumbent politicians. Wala. Organiko ang hakbang na maisog. Kita ninyo, wala pa tayong merienda hanggang ngayon. Meron ba? Salamat po sir. O, meron. Salamat po Pero sir yan, ambag-ambag yan. Kampong Chicken. Maraming salamat sa iyong tulong. This is the true representation of the nation. Kayo yun. Oh, bakit takot ang mga politiko sumuporta sa hakbang na maisog? Tatamaan sila ng kidlat. Ang unang-unang hakbang na maisog, peace rally, na mangyayari sana sa gitnang Luzon ay sa Bustos, Bulacan. Nabalitaan niyo yun? Hindi niyo rin nabalitaan. Hindi kinover ng media eh. Doon dapat kami magkakaroon ng rally. That was March, kung di ako nagkakamali. Anong ginawa? Tinakot ang regional director ng PNP, tinakot ang provincial director, tinakot ang municipal mayor, tinakot ang local police para hindi kami matuloy. That is clearly a violation of our Salamat sa freedom of Julius speech. ng Barin. Freedom to assemble na nasa ilalim ng ating konstitusyon. And now they are saying, sumunod ka sa batas, Harry Roque, magpakita ka sa Kongreso. Eh, ano pagkakaiba ni Harry Roque sa amin? Sa kanila? Ang mga demonyong politiko na yan, sila lang pala yung may karapatan sa batas?
Yung mga katulad natin, kaya kanina takot si nanay eh. Paano tayo lalaban? Ma'am Wala Josefina, tayong karapatan magandang sa hapon. batas. So now, tell me, fair ba kami rito? Hindi. Sagot. Fair tayo. At yan po ang demand natin. Transparency. Hindi natin alam nangyayari. Puro propaganda. Binahangin siya, binahang Bulacan sa nabigay ng ayuda si Tambaloslos. Sabi pa sa Davao, 5,000 pesos cash plus buka! Ayun laway, talsik-talsikan pa. Eh mga taga-Davao naman, nakaganon. Bakit? Hindi naman kami binahagi Yan, ito. yan. Watching from QG's Hong Kong. NCR, Maraming walang salamat. kalamon. Bakit doon? Because, ito yung sinasabi ni nanay kanina, malapit na ang eleksyon. Ayun yun. Kaya ang tama nun, hindi sa hakbang na maisog sa kanilang mga pulpolitikong bangat. Sa kanilang tama nun. That is pure politicking because they know mahinang-mahina sila sa Visayas at Mindanao. Bakit hindi dito nagbabagsak? Kasi mga tanga ang karamihan sa mga taga Luzon. Yan ang totoo. Naniniwala pa rin tayo sa Talyano Gold eh. Sino nabigyan ng ginto? Sen Edgar, magandang hapon. At mismo ang presidenteng bangag sa isa niyang vlog bago ng eleksyon, sinabi niya mismo, ay, Next month na umpisa ng campaign. Oh. Maraming salamat, Mary Chris. Paparating na po ang bangag. Ay, hindi. Hintayin niyo lang po. Paparating na yung merienda natin. Alam niyo, sorry no, kasi Sir, baka mamaya mamatay sa sila sa dito. inggit. Sabi ko nga, sinasagot na lang Todo po yung natin mga hanggang sa pagkakataon. stroke nila. Yan, maraming Kasi ito salamat, naman po Ma'am yung Lalin. kakayahan ko, marinig- Tuduan mo marinig na, tayo Ma'am ng Lalin. taong-bayan, marinig At po kami. baka ma-stroke na Kaya sila. may mga explicit words po na masasabi, out of my Mga frustration, iyakin sila gaano eh. nabigyan kayo ng paliwanag at makuha po ang atensyon ninyo. Yan, maraming salamat, Sir Julius dyan sa Barin. Nakakapagsabi po ako ng hindi sinasadya. Nagpapalipad kasi kanina Mga si salita. Kampong Chicken. Mga Galit na kababayan, galit yung mga gising trolls. na. Hindi mag-exit ka, wala namang Sabi nga po, walang Nakalit, sino ewan ko mang kung bakit. nabubuhay para sa sarili lamang. Kasi 2 pesos daw, hindi niya alam. Tayo problema Buko. na, gusto bukas na naman, baon na naman. O natatawa yung mga nanay natin dito. Alam nyo, palakpakan po natin ang lahat ng kababaihan. Malakas! Gusto ko malakas! Malakas! Bakit? Kayo po ang simbolo at ilaw ng tahanan. Karamihan sa hakbang na maisog leaders sa ginaganap namin, Watching karamihan from, sa hakbang na maisog leaders forum at peace Australia, rally, yan, maraming salamat. majority babae. And for me, meron po yung nakatakong mensahe or subliminal message. Ano po yun? Ang bansa natin mga kababayan ngayon, ang Pangulong Bangag, ang dilim-dilim ng bansa natin. Ang dilim-dilim ng bansa natin ngayon, hindi natin alam ang nangyayari. Pinag-aaway-aaway tayo mga Pilipino Sa Bulacan sa po, mga issue nila na wala namang Miss katuturan. Samantalang yung totoong issue, hindi from sinasabi. Riyadh, yan, maraming salamat. Proxy war, hindi sinasabi. Pag nanakaw ng pondo, hindi sinasabi. Charter change, hindi sinasabi. Ang dilim-dilim na po ng bansa natin. At ako po, naniniwala, merong subliminal message bakit palaging kababaihan ang marami. Kasi kayo po ang ilaw ng ating bansa. Kayo po yun. Ako kahit na po lalaki ako, wala din akong disiplina most of the time. No? Pero yung nanay ko Hindi nung daw buhay pa, sasabi, sir, kasi darating kasi si kahit Jen Morales gusto ko yung at, isang iba pa. bagay, para lang pagbigyan ng mahal kong ina, no, hindi ko ipipilit. Why? Ramdam ko yung hirap ng matanda. Pinaaral ako ng kolehiyo. Ayan, sa Nagtutuhog 1,000 mahigit natin Nagtutuhog ng ayan, bananat yung ilalako. Minsan Sabado at Linggo sa ngayong pa ako. darating na 21 yung Aangkat pinaka-big ng isda event sa natin palengke. sa Liwasan Bonifacio. Corps commander po ako nung high school. Mataas ang tungkulin ko sa aming eskwelahan. Pagkakasama ako ng nanay ko nagtitinda ng isda, nakasombrero, Nangela, alam mo, Nangela. holda, pero ako nakatakip pa yung mukha ko. One time, yung pinakamamahal kong babae, Gawang Duterte forever. napuntahan namin. Love you. And maraming salamat. hindi naman niya ako mahal. Sir, Type ko mamaya lang siya, na ako hiyang-hiya ako, halos ayaw ko itudo magpakita. natin.
Pero yung nanay Ito, niya doon dahil natin teacher, hanggang binaba sa po yung class ano ko, natin yung si mukha, yung ano ko, yung takip sa Anidoro. mukha. Sige po, Uy, ma'am. Season! Maraming salamat. Anak ko po kayo, napakasipag yan. Hiyang-hiya ako. Bakit? Ikaw commander, tapos kasama, titinda ng isda. Until I realize, Todohan mo na yan, ma'am. that is my humble beginning. Yung todong-todo Dapat pala, talaga. hindi kinakanya. Para lalayas na yan sila dyan. Dahil ang nanay ko, ang naging proud sa akin. Dahil tanging ang nanay ko lang ang Tuloy po, sir, pinaniniwalaan ko. ngayong 21, pinaka-big event Kahit na natin. lahat ng buong mundo magsabing pangit ako. Naniniwala ako sa nanay ko na ako ay isang gwapo. Palakpakan natin mga nanay. Okay, Ay, itutuloy po maraming natin salamat mamaya. po sa support. Transparency pa lang yan. Maraming salamat. At ngayon, kuya, pahinga muna ako dahil tumataas po ang aking dugo. Paparating na rin po ang pagkain. Ibibigay ko muna sa MC. Maraming salamat po. Mabuhay Maisog! Ayan. Taas na energy, no? Gulat.